Welcome guys sa ating munting channel. Sana po ay lagi po ngayon nakasuporta kay Kulim TV. At ito po, may project po akong gagawin. Bali, ceiling lang po ito at plain lang po siya. So ngayon magsisimula po kami ng gawa. So yan po yung materialis namin mga idol. Metal stud, metal paring, ring channel, ulanggel. Tsaka may tubular tayo para dun sa attic. So ayun na nga guys, nagsimula na kami. Bali inuna namin diyan yung pagkabit ng owl angle, tapos sumunod yung keyring channel. Kailangan naka-install na siya para hindi siya mabigat pagka nilagay yung paring, metal paring diyan. Kasi baka pag nilagay namin diyan, lulundo kasi mahaba po yan, larguhan po yan. Mahigit 5 meters po yan, kaya magdudugtong kami sa dulo, mga idol. At ayan na nga mga idol, naka-install na kami ng mga bracket, yung natin, keyring channel. Ang tawag dyan ay hanger po. Bali yung ginawa naming hanger ay yung mga tira naming tirang keyring channel din para tipid. Mas maganda sana mga idol kung ginamit namin yan ay mga full threaded. Kaya lang po, medyo may kamahalan po yun. At ayan na nga po mga idol. So gagawa po pala kami ng dyan, attic. Kumbaga gagawa kami ng budiga dyan para sa mga gamit. Kasi sayang po ang space niya, yung taas ng bubong. So sabi ng may-ari, gagawa kami ng dyan, yung budiga niya para paglalagyan ng mga gamit niyang para hindi masyado maskip siya sa baba. So ayan, ang ginamit namin dyan ay 2x3 na tubular. 1.5 lang kapal niyan mga idol. Tapos yun. So ayan na nga po mga idol, nakapag-install na kami ng metal paring dyan. At ayun, okay na siya mga idol. So ayan na nga po mga idol, naglagay na kami ng hardiplex. Bali yan, ang ang position niya. So wala na kaming nilalagay na zero sa gilid kasi iskulado yung pader. Tapos dyan yung sa dugtungan natin mga idol, maglalagay tayo dyan ng bago tayo maglagay ng dugtungan, actual natin yung hardiplex paglagay para saktuhan yung yung dugtungan niya. So yan nga po mga idol, at naglagay na kami ng ng metal paring. So dinudugtong na po ng aking partner. Yan po, nilagay niya yung metal paring yun sa dugtungan ng hardiplex. Kailangan pong mayroong ganyan kasi yung iba hindi na naglalagay ng ganyan paring. Ang mahirap doon kasi pagka nagpintura na bibiyak po yun kasi walang panangga yung hardiplex. Kaya kailangan talaga mayroon siyang may metal paring sa mga dugtungan. Importante po yun mga idol. So naglalagay kami dyan mga idol pagka naka-actual na kami sa hardiplex. Hindi namin nilalagay kagad yung metal paring kasi minsan yung pader hindi skwalado. Tapos minsan kinakapos yan mga idol. So babaguhin mo na ulit. Mas maganda talaga naka-actual na siya. So ayan, nagdugtong na po kami mga idol. At maganda po yung yung dugtungan. So yung pala mga idol, yung pagdudugtong namin ng hardiplex, nagkakaroon kami ng pagitan dyan para sa masilya. Tapos ito mga idol, yung sa ilaw yan, sa pinlight, bali binubutasan na natin yan para para hindi tayo mahirapan magbutas sa kisame. Kasi mahirap, malaki yung malaki yung butas niya, malaki yung ilalagay nating pinlight sa 20 watts. Kaya pinagrinder na natin para pag salpak ng hardiplex, ilaw kagad. So ayan nga po mga idol, at yan. So ayan na po mga idol yung kisame natin. Bali nalagyan natin lahat. At yung po yung manhole natin para sa sa attic or budiga doon sa taas. So hindi natin ipapakita sa loob kasi napakailat po mga idol sa loob. Kaya hindi natin mapakita yon, tsaka madilim. Tapos ito naman po yung yung ilaw niya sa kitchen niya. So bali may nakikita kayong tubo diyan. Yan po ay para sa wrench hood po. Singawan po yan para sa exhaust. Nakatagos po yan dun sa bubong para diretso yung usok nyo sa labas mga idol. So ayan na po mga idol, at nakapagkabit na ng ilaw.
At ayan na nga po mga idol, tapos na tayo dito. Bali, tinira natin to ng isang linggo. Pero hindi na kami nabot ng Sabado rito. Biyernes lang po, tapos na agad. Ayan po, bilaw na siya. Bali, 4 na pinlight po nilagay namin dito sa may living area. Isa doon sa gitna, sa may dining. Tsaka isa rin doon sa may kitchen. Tapos ayan po mga idol. Bali, ceiling lang po sa amin yan, kontrata. At yung pintura, sa iba na daw po ipapagawa kasi medyo wala pang budget si kliyente. So, hanggang dito na lang po mga idol. Sana po, lagi po nyo akong suportahan sa aking pagbablog at makapag-share ako ng kahit kunting kaalaman sa inyo. So, maraming salamat po mga idol. At hanggang dito na lang po ang ating munting video. Sana kahit papano magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng ceiling na simple lang at flat lang siya. So, maraming salamat po mga idol sa mga nag-follow po sa akin sa FB at mayroon po tayong FB page at follow nyo rin po ako sa FB page mga idol at subscribe din po sa aking munting YouTube channel at para magkaroon na po tayo ng monetization. So yun lamang po mga idol. I love you all.